Ayan, isang quick sharing lamang po para po sa ating tema for this week. Ang tema po natin is piliin po ang karunungan o choose wisdom. At bago pa tayo magpatuloy, narito po ang ating narito po ang ating scripture for today. At ito nga po. Okay, babasahin ko na po sa atin ang ating talata para po sa ating aralin sa ating paksa para po sa linggong ito. Ito po ay mula po sa aklat ng unang mga hari. Ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay mula po 10 hanggang 12. At ganun din po na tayo po ay babasahin din po natin kasama po ang kabanata 3 at mula po sa talata 3 hanggang 14 po. At ganito po ang sinasaad mula po rito. Namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 30 taon naman sa Jerusalem. Kaya't nang maupo si Solomon sa trono ni David, bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. At itutuloy po natin ito mula po sa ating kabanata 3 at ang talata po ay mula po 3 hanggang 14 po. At ganito po ang sinasaad dito po sa ating babasahin. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog na sinunog. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi o humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay at kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti at masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan at walang kapantay, o maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kakayanan o kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, at kung susundin mo ang aking mga batas at ang aking mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Yan po, so natanghayan po natin kung saan po natin i-base yung ating tema para po sa ating aralin for this week. Sorry po, medyo maaraw. Isang quick sharing lamang po tungkol po dun sa bagay na mapupulot nating aral mula po dun sa kwento tungkol po dun sa paghahari ni Solomon. Ito po, sa background po ng ating kwento, si Solomon nga po ay siya yung sumunod na naging hari pagkatapos na si David ay namatay. At dun sa kwento, nakita natin kung ano yung naging sequence. Nag-jump na rin po tayo dun sa chapter 3 after po nung second chapter na ating binasa. Hindi na mo natin binasa ng buo yun. Kung titingnan po natin yung background ng pagiging hari po ni Solomon, ay hindi po siya dapat na maging hari after po ni David, pero nangyari nga po na siya na yung sumunod na hari. Dahil nga po hindi siya yung susunod na hari, ang expectation din po ni Solomon sa kanyang sarili by that time is siyempre hindi siya yung susunod na hari, so it doesn't matter kung ano man yung magiging takbo ng kanyang buhay. Ibig sabihin hindi siya nag-aral, wala siyang preparation ginawa para sa kanyang sarili maging isang hari. So in short,
Parang naging aksidente na naging hari si Solomon pagkatapos na yung kanyang panganay na kapatid at even yung kanyang pangatlong kapatid ay namatay, na siya naman yung walang kaalam-alam sa pamamahala ng kaharian, siya naman yung naging hari. So anong nangyari? At yun nga, dahil wala siyang masyadong alam sa pamamahala, may mga desisyon siya na hindi maganda, bagamat ang tingin niya ay karapat-dapat dahil sinusunod lamang niya ang kalooban ni Yahweh. Pero isa sa mga naging malupit yung kanyang pamamahala sa kaharian pagkatapos na namatay ang kanyang tatay. Ganun din na may, kung mapapansin natin din sa kwento, kinikilala ni David ang pagkalinga ni Yahweh sa kanyang tatay. Or in other words, kinikilala ni David si Yahweh bilang isang Diyos. Pero may mga pagkakataon din naman na si Solomon, ang nangyari, nag-aalay siya sa mga altar, kung saan mayroon parang isang sikat na altar, sabi natin daang-daan na yung kanyang pinagkakatay ng mga hayop para ialay dun sa mga altar na yon, na kung saan alam natin na yung mga altar na yun ay hindi man naman kay Yahweh. So, ibig sabihin, bagamat kinikilala niya si Yahweh bilang Diyos, ganun din naman na binibigyan din naman niya ng pansin yung mga Diyos-Diyosan kung saan nag-aalay siya. Ngayon, dito sa ating kwento, at dahil nga nag-i-struggle ngayon si Solomon dun sa kanyang kaharian, at ang maganda dito is na alam ni Solomon sa kanyang sarili na yung kanyang pamamahala ay hindi maayos, no? Alam niyang may kakulangan sa kanyang sarili, sa kanyang pamamahala bilang isang hari. So ngayon sa panaginip niya, at naginip siya na doon sa panaginip niya, ino-offer ni Yahweh sa kanya na maaari niyang hingin kay Yahweh ang anumang bagay at siya namang ipagkakalob ni Yahweh sa kanya. So binigyan siya ng pagkakataon para humingi ng kahit anong bagay. So siguro maging isang reflection na rin para sa ating mga kapatid. Nung halimbawa, sa panaginip din natin, binigyan din tayo ng pagkakataon ng Diyos na hingin ang kahit anong bagay na gusto natin hingin. Ano kaya yung choice natin? Ano kaya yung pipiliin natin? Yan. So, with that, pagpatuloy natin. So, yung nga nung naginip si Solomon, ang hiningi niya ay karunungan. Karunungan kung paano siya pipili, kung tama o hindi mabuti ang kanyang pipiliin. At yun lamang yung hiningi ni Solomon. At dahil nga yun lang yung hiningi ni Solomon, kanya tuwang-tuwa nga si Yahweh sa kanya sapagkat ang kanyang hiningi ay hindi para sa kanyang sarili. Kasi yung karunungan na yun ay magagamit ni Solomon para sa ganun ay mas magiging mabuti yung pamamahala niya sa kaharian. So in other words, gaya ng mga halimbawa, yung mga unang paghahari niya, yung unang pamamahala niya sa kaharian, ay may mga decision siya naging malupit, naging marahas, kung saan may mga pagkakataon na nagkaroon siya ng mga forced labor sa kanyang mga tao. Yung pagpapatunon ng buwis ay hindi makatarungan, yung mga desisyon niya ay hindi naging makatarungan sa kanyang kaharian. So ngayon, nalalaman ni Solomon yung mga bagay na yun. Nalalaman niyang siya may kakulangan sa kaalaman kung paano patatakboy ng kaharian. Yun ang unang-unang hiningi niya mula kay Yahweh, kung ano yung kanyang kailangan. So yun din siguro yung isang kaisipan sa atin na pag tayo humingi sa Diyos, is titingnan muna natin kung ano yung pangangailangan natin, kung ano ba yung need, at yun muna yung unang hihingin natin sa Kanya. At hindi yung anumang bagay na material na bagay na mayroon tayo, yung mga optional ba. Okay? At nakita rin natin na yung tuwa ni Yahweh doon sa hiningi ni Solomon ay dahil yung hiningi ni Solomon ay hindi para sa kanyang sarili, kung hindi of course para doon sa mga tao, doon sa mga Israelita na siyang pinamumunuan ni Solomon. At alam niya na yung karunungan is yung magbibigay ng maganda at makatarungang pamamahala ni Solomon sa kanyang kaharian. At dahil nga natutuwa si Yahweh na hindi inuna ni Solomon ang kanyang sarili doon sa kanyang hiningi. Ang sabi ni Yahweh is dahil nga hindi mo inuna ang iyong sarili at ang lahat ng bagay na kahit hindi mo hiningi ay siya namang ipagkakalob ko sa iyo. Ganda, no? Yung alam mo yon, yung pag inuna mo pala yung mga bagay na kailangan mo pag humingi ka sa Diyos, at pag ang priority mo rin is yung mga bagay na hindi para sa iyong sarili, kung hindi para sa iyong kapwa, para sa iyong mga kapatid,
ay ang mga hindi natin na name out o nahingi sa Diyos na mga bagay, bagamat hindi man natin hiningi yung mga bagay na yun na para sa ating sarili, ay siya namang ipagkakaloob ng Diyos, gaya ng sinabi niya kay Solomon. At nakita nga natin, unang-una nakita natin kung ano yung klaseng karunungang pinagkaloob ni Yahweh kay Solomon sa kanyang pagiging hari. At nakita rin natin na si Solomon ay siya yung pinakamayamang hari, siya yung may pinakamatalinong pamamahala o mayroong pinakamarunong na hari at wala nang iba, no? Yung isang kwento nga natin na siya yung hari na nag-decide para dun sa isang sanggol nang dahil dun sa may dalawang babaeng nag-aagawan dun sa isang sanggol. At sabi ng isa, akin yan, anak ko yan. Sabi rin naman ng isa, hindi, anak ko yan. Sabi naman ng isa. Hanggang sa walang gustong magbigay dun sa dalawang babae na yon, at ang naging desisyon ngayon ng hari, ang sabi niya is, ang gawin na lang natin is hatiin natin yung bata. Iyo yung kalahati, sa kanya yung kalahati. At ang sabi nga nung isang babae ay, sige, payag ako, sabi ng isang babae. Pero yung isang babae, ang sabi niya, sige, ibigay niyo na lang sa kanya, huwag niyo na lang hatiin. Ibigay niyo na lang sa kanya yung bata. At doon nalaman ng hari na ang tunay na nanay is yung nag-giveaway o yung nagbigay. So yun, isa yun sa mga pagpapatunay na kung gaano karunong yung si Haring Solomon na siya namang pinagkaloob ni Yahweh sa kanya. Ngayon, bukod doon, nakita rin natin kung gaano siya kayaman, yung gaya na sinabi ko kanina, kung saan yun na hindi man niya hiningi kay Yahweh, pero yun ay pinagkaloob ni Yahweh sa kanya, bagamat hindi niya hiningi. So, yun po mga kapatid, no? So, pag tayo humingi sa Panginoon, paano tayo pipili? Paano natin in-name out yung ating priority? So, nagagaya rin natin si Solomon, ay priority niya yung hindi yung para sa kanyang sarili, kung hindi yung para sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kaharian, sa mga taong pinagsisilbihan niya. Kung hindi, ang hiningi niya is yun lamang malaman niya, yung karunungan lamang kung paano niya pamamahalaan ang kanyang kaharian, kung paano niya malalaman ang tama at hindi. At ganoon din naman sa atin, mga kapatid, na pag tayo humingi sa Panginoon, dapat piliin natin kung ano yung tama at hindi tama doon sa karunungan yun yung isang pangunahing kailangan actually natin. Kasi may mga pagkakataon talaga na sabihin natin, makakaligtan natin kung ano yung tama at hindi tama. At later on, malalaman na lang natin na tayo nagkamali at pinagsisisihan natin yun. Siguro yun nga yung talagang kailangan ng bawat isa sa atin, yung karunungan. At ganoon din naman, isa sa mga bahagi, sa huling bahagi ng ating teksto, na kung saan nandoon yung condition kung paano ipagkakaloob ni Yahweh ang mahabang buhay kay Solomon, na ang nakalagay doon sa condition na yun, sabi niya is kung susundin mo lamang ang aking kalooban, okay, ipagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Okay? Kung gagawin lamang niya ang tama, no? Yun din yung isang condition po sa atin. Yun din yung isang sikreto ng mahabang buhay, mga kapatid. Yung tanging magiging masunurin lang po tayo sa Panginoon at ipagkakaloob po sa atin ng Diyos ang isang mahabang buhay. In other words, obedience, no? Obedience is the key for long life. Sa mga bata, okay, yung inyong pagsunod sa inyong mga magulang, yun yung isang bagay na naniniwala tayo na gaya ng sinabi ni Yahweh kay Solomon, ay magkakaroon kayo ng isang mahabang buhay at maabot nyo ang inyong mga pangarap at makikita nyo na kayo ay magiging successful sa inyong buhay kung susundin lamang ninyo ang kalooban ng Diyos at gayon din naman ang kalooban ng inyong mga magulang. Sa mga tao na aksidente, lalo na ngayon, mga na-aksidente ng mga kabataan na minsan malalaman na lang kaya pala na-aksidente dahil lasing. Okay. So, wala namang magulang na niloob na mamatay ang kanyang anak. Pero may mga anak talaga na sadyang matigas ang ulo. May mga anak talaga na sadyang hindi nakikinig sa kanilang mga magulang. Kung naging obedient lamang sila sa kanilang mga magulang, malamang hindi ahantong sa ganung sitwasyon na kung saan nagiging maikli ang kanilang buhay, nasasangkot sa aksidente. At yun, namamatay sila ng dahil lamang sa hindi pagsunod sa kanilang magulang. That's a very simple example, mga kapatid, ng obedience will lead us into a long life. At yan po, ng quick sharing natin, sana naging quick, pero alam ko medyo mahaba-haba pa rin siya.
So salamat po sa inyong panonood at salamat po sa inyong pagtangkilik. At hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod.